Unang low pressure area na namataan na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero halos nalalabing areas ng ating bansa, especially sa bahagi ng Luzon, magiging gloomy, overcast po tayo ngayon, kaya medyo maalinsangan ang iral sa atin. At hagyang hindi masyado grabe ang magiging heat index natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Pero nalalabi ng Northern Luzon, patuloy pa rin ang maalinsangan at may mga aasahang localized thunderstorms sa hapon, maging sa Visayas at Mindanao. At geomagnetic field, mabot na naman sa inaasahan na KP5 index, asahan ang G1 NOAA scale, at asahan na naman ang Northern Lights. At gaya nating sinabi nung araw, asahan ang posible pa rin umabot ng G2 geomagnetic storm. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, May 6, 2024. Ang oras natin, Boss Brent, may maga, alas 10:35 na ng umaga. Mukhang may pagbabago na ngayon sa lagay ng ating panahon ngayon at mapapansin natin na medyo overcast po tayo at may mga bahagyang gloomy ang umiiral sa atin sa Metro Manila dahil sa epekto ng biglang pagbago ng ating El Nino na tuloy ngang mas humina. So nagkaroon ng bahagyang pagbabago ngayon sa ating temperatura ngayong araw. At napansin natin yan kahapon na hindi na masyado naging severe ang ating mga heat indexes sa Metro Manila. So medyo gumaganda ang ating balita tungkol dito, pero wag isa walang bahala pa rin dahil nanatiling mataas pa rin ang ating air temperature at heat index na umaabot pa rin ng danger level. So wag pa rin natin baliwalain. Ang magkagandahan lamang nito ay medyo nabawasan ng kaunti. Hindi gaya ng mga nakarang araw na umaabot talaga ng halos 53 degrees Celsius ang heat index, lalo na sa amin sa Caloocan. At papapansin natin, meron tayong kauna-unahang tropical disturbance detection mula sa PIMO Weather Dashboard. Pinangalanan itong 90W, unang low pressure ng taon, low pressure inverse na malapit sa atin sa bansa ngayong taon. So nasa labas pa rin ito na ating PAR indicated. So ibabalita natin yung further information yan may-mayang konti at yung ibang detalye na i-post ko na yan sa Facebook page. So sa mga gustong malaman ay basahin nyo na lamang. Pero i-discuss natin ngayon yan sa ating report. Samantala sa lowest temperature na itala, aking weather station, kaninang 5:01 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.8 degrees Celsius na halos stationary pa rin. Kahapon, nakapagtala kami ng grabe pa rin na mainit na air temperature na nasa 36.1 degrees Celsius kahapon ito ng 3:23 PM. So, despite na hapon na, ay grabe pa rin ang ating init na temperatura. Ibig sabihin lang, natili pa rin na nasa danger level ang aming heat index sa Caloocan na nanguna sa 49.2 degrees Celsius ang aming naging heat index. Kung itatabi naman sa opisyales ng mga weather stations si Pagkasa, of course, ay nangunguna naman dito ang Apari Cagayan na may 47 degrees Celsius na pinakamataas na yan sa kanila. At may kasabay ito na 47 degrees Celsius ay ang Gian Eastern Samar. Yan, nasa 47 degrees Celsius din ang kanilang naging heat index. At sumunod na po ang may mga tigpo 45 degrees Celsius. Ang Lawag City, Ilocos Norte, kasama ang Dagupan sa Pangasinan na may tigpo 45 degrees Celsius. At pumapangatlo na may tigpo 44 degrees Celsius na. Kabilang na rito ang Butnotan sa La Union, Tuguegarao sa Cagayan, at dito sa bahagi ng San Jose, Occidental Mindoro, at Catanduanes at iba pa. Kasama na ang Camarines Sur at Capiz. Silipin na lamang ninyo yung further mula 43 degrees Celsius heat index pababa. So lumalabas sa amin sa Caloocan ay nangunguna kami sa may pinakamainit pa rin na heat index nitong maghapon since kahapon. Pero sa ating PH6 rims in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tuguegarao na may pinakagrabing init ng air temperature sa kanila na 38.6 degrees Celsius. So halos po nga pangalawa lamang kami sa Caloocan na nasa 36.1 degrees Celsius.
Sa lowest temperature naman sa Baguio City, almost stationary lang din. Nasa 18.4 degrees Celsius ang lowest temperature. Mapapansin ninyo, last year, ang Baguio City, ang stationary lagi na lowest sa kanila ay 17 degrees Celsius. Ngayon, mapapansin natin ay nasa 18 degrees Celsius na yung stationary standard lowest temperature sa kanila. Paliwanag lamang na mas nadagdagan talaga ang temperatura natin ayon na rin sa ating annual temperature report. So, malaki talagang significant na pagtaas ng temperatura natin. Pagdating naman sa inulan ng Kalapan, sa may Kalapan naman ay inulan sa kanila ng at least 22 millimeters na total rainfall. At sa ating namang outside humidity ay medyo drier tayo at 69% at bumababa ito ng 4% since last hour. Atmospheric pressure, bahagyang mataas at 1,011 hectopascals at medyo may bahagyang ridge of high pressure area tayo bagamat malayo ito sa northeast ng Luzon. Pero yung epekto ng ridge nito ay makaapekto sa kilos ng bagyo na asahan kikilos talaga yan, pakanluran at talagang tatamaan at lalapitan ang landmass natin sa Pilipinas. Gaya na lamang nito na ayon din sa mga forecast ng mga computer models, pakanluran talaga magiging kilos nito dahil nga po sa presensya ng high pressure area sa may south part o southern part ng Japan. At yung ridge ng high pressure area nito, umaabot ito sa may silangang bahagi ng Visayas sa labas ng PAR. Kaya kapag kami mabubuo talagang bagyo, hahawiin yan, pakanluran or pasilangan. Hindi niya kakayanin pa-north ang kilos dahil haharangan ito ng ridge of high pressure area. Mapapansin natin sa mga further forecast at magiging kilos ng bagyo sa mga susunod na araw. At kung sakaling lumakas itong low pressure index na ito na si 90W. Sa space weather status, meron na naman tayong M+ alert. At the same time, may active geomagnetic field tayo. At nai-report na natin yan kahapon. At napansin natin, sunod-sunod po ang mga X-flare class 2 dahil sa nirelease na coronal mass ejection na tuloy-tuloy ng haring araw. At ngayong araw po, ang inaasahan natin na mataas na radial velocity ng solar wind. Na-discuss na natin yan last week pa. So, abang-abang na lamang sa magiging epekto nito. At sisilipin natin yung alert message. Mula sa Fibo Weather page ay nakataas po o nagkaroon ng geomagnetic index tayo na 5 KP index. So mataas po ang warning nito na nasa G1 minor na geomagnetic storm. So alam na natin na magiging significant impact ng forward of 60 degrees at asahan ang mga pagluloko na naman sa ating power grid at inaasahan ng mga fluctuation. So medyo kakadot-kadot na naman ang aasahang kuryente o grid ng mga kuryente sa apektadong lugar ng sunlit o yung tatamaan ng liwanag ng sikat ng araw kung saang area tatamaan yan. So magkakaroon din ng minor impact sa mga ating satellite operations. Magkakaroon na naman ng mga ilang bahagyang dislocated o miscalculation sa coordinate lalo na sa mga GPS at transmissions ng mga radio transmission mula sa satellites. So ayon sa ating NOAA KP Index, ay ngayong araw nga po ang inaasahan natin na posibleng umabot ng G2 moderate na geomagnetic storm. So magkakaroon tayo ng minor to moderate dahil na rin yan sa patuloy the coronal mass ejection activity since nung nakaraang araw pa. At nagkaroon nga tayo ng mga sunod-sunod na M+ category at X+ mula kahapon at noong isang araw pa. So expected ang solar radiation na forecast ayon dito ay posibleng mabot ng S1 or greater at 30%, pero yung radio blackout ay sobrang taas na nasa 90% chance. Ayon dito. At inaasahang sa loob daw ng 3 araw ay nasa 90% ang posibleng R1 to R2 minor to moderate na radio blackout. So take note yan. Yung ang R3 chance ay nasa 50% daw. So medyo 50-50 na umabot pa ng stronger na radio blackout. So abang-abang na lamang natin dahil aggressive nga po at nakatutok sa atin ang mga cluster ng sunspots. Ayan. Lalo na si AR3664 ay nakatutok pa rin sa atin sa Earth at bahagyang tutok na lamang kay AR3663 at ang nakatutok na lamang halos ay yung AR3666 at 3664. Kapag nagkaroon ng mga intermittent CME, ang mga yan, asahan natin ang mga magkakasunod
na solar activity. Sa ngayon, normal speed naman yung solar wind natin, pero inaasahan natin na mag-a-above normal speed yan anytime ha. Nabanggit na natin yan isang araw, at sa ngayon, ang ating daily sunspot number ay nasa 152. Malaki-laki na rin po yan, mga folks. At mula nung isang araw, noong May 3, 2024, nagkaroon na tayo ng unang X-flare class, at nito lamang na kahapon ay nagkaroon tayo ng dalawang X-class na solar radiation o solar flare rather, na nasa X1.3 at isang X1.2 kahapon. So patuloy pa rin tayo nakakaranas ng M category na M1.6. Nagsimula nga po ito kaninang 8:47 AM at nag-maximize ito ng 9:06 AM. Oras natin yan sa Pilipinas ha, at nagtapos ng 9:14 AM at C9.0. Inaasang tuloy-tuloy po yan. According na rin sa ating Nowcast KP Index, yung KP Indexes natin ay nasa magtutuloy-tuloy yan at posibleng umabot ng minor G1, ayan o, at posibleng pang umabot sa G2. So, i-prepare natin yan at inasahan yung mga extended forecast mula bukas hanggang May 8, 2024 ay patuloy tayo makakaranas ng mga ilang intermittent na KP unsettled at posibleng active geomagnetic field. At makikita natin na medyo malikot ang galaw ng ating ghost X-ray flux mula siyempre sa NOAA na naglalaro sa R1 to R2 yung mga category. So expected po na medyo malikot ang galaw ng ating coronal mass ejection mula sa haring araw. So kasalukuyan meron tayong active geomagnetic field na KP 4.33 index. So sa actual natin o real time ay nasa 4.33 lamang ito. So, medyo active. At sa forecast kasi, yung alert message, aabot daw ng KP 5 index. Well, tingnan natin kung mangyayari yan ngayong araw, pero sa real time natin kasalukuyan ay KP 4.33 index lamang. So, alam na natin na mangyayari, magkakaroon ng pagdidistort na naman sa ating magnetosphere at nakita nga na po natin yung H parallel na naman niya at ang kanyang earthward ay distorted na naman. So, nabubugbog na naman yung ating magnetosphere na pumoprotect sa atin sa Earth at asahan na may mga ilang isotope pa rin na makakapenetrate dyan. Hindi makokontrol po minsan yung isotope. So, dahil dyan ay ionospheric TEC range natin so far, despite na nasa moderate yung ionospheric TEC range at kasalukuyang medyo hindi pa tumataas yung auroral effect o yung aurora borealis effect, ay expected anytime, tataas na naman yung probability ng aurora anytime. Kung titingnan natin, 66% po yung probability niyan at yung epekto ay kasama ang Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas, na patuloy na nakakaranas ng D-region absorptions na nasa moderate at least mga 14 MHz yung degraded frequency. Dahil dyan, expected pa rin na mababa ang high frequency conditions between 20 meters to 80 meters. So, hindi na tayo magtataka kapag nagkakaroon na naman ng pagtotopak, lalo na si GCash, malamang sa mga telecommunications o transmission ng internet connections at pagbagal ng ating mga internet dahil na sa mga ganitong geomagnetic events. Samantala, nasa thermal o moderate, itong si Taal na naman. So, kamustahin natin? Baka meron na naman itong recorded o phreatic eruption. Una, sa kanyang MODI, so far, nasa 19 megawatts lamang ang kanyang thermal anomaly. Pero nakikitaan ng extreme thermal sa pinakabunganga ni Taal. Normal yan sa madalas nating nakikita. At kung titingnan natin sa thermal imagery ng satellite ng MODIs, makikita natin mula sa Fire Detection Centroid, nominal naman ang kanyang confidence. So, sa mga kabatang natin na nagbamanman kay Taal, pakibantay na lamang po dahil mataas ang kanyang brightness at 320 Kelvin. So, kahit na medyo nominal siya, ay huwag nating aansin yung pagbamanman kay Taal dahil maaaring magdudulot pa rin yan ng mga ilang pagdinig. Kung sisilipin na naman natin yung live CCTV mula kay Temi na taga Batangas. At kung sisilipin natin ay medyo makulimlim po ang areas na kanila sa Batangas at sa malapit sa Taal Lake at sa paligid ni Taal, makita natin na medyo wagi o haze ang paligid ni Taal Volcano. So patuloy pa rin na nagbubuga ito ng SO2 emission. At despite sa kanyang SO2 emission, kamustahin naman natin yung inaasahan nitong pagbubuga. Ayon sa data feed ni PBOX, kung sisilipin na po natin, ay merong dalawang volcanic tremors daw na itala. Tumagal ito ng 2 minutes, sabi na. So
So expected pa rin natin magtutuloy. Maaring epekto rin yan ng chain reaction dahil may nagkaroon tayo ng ilang pagyanig sa may bandang Zambales kaninang madaling araw. At na-post ko na po yan sa aking Facebook page. Balikan nyo na lang po o sa aking earthquake section para malaman ang eksaktong epicenter nyo. At dahil medyo agresibo na naman ang ating Philippine plate o yung ating subduction plate sa pinaka malapit sa may bandang Sunda plate o West Philippine plate, ay medyo may mga pagyayinig-yayinig na naman tayong naitala. So far, 2 volcanic tremors, pero maliit ang SO2 emission at 2,171. Huling record ito noong May 2, 2024. So wala tayong latest report mula kahapon ng May 5. So wala tayong idea kung ilang SO2 ang nai-release nito. Update naman kay PBOX para sa measurement niyan dahil masyado na tayong late sa recordings. Pero magbabase tayo sa thermal anomaly niya na nanatiling nasa moderate ang kanyang magmatic intrusion. So at least dito malalaman natin na hindi naman ganun kalala ang status ni Taal Volcano. Papansinin natin sa volcanic cloud imagery, so far wala naman masyadong anomaly na pagbubugan ng ash o dust height ng ASL mula kay CIMMS rather. Kundi dito lamang sa paligid ni Taal, ayan may nakitaan na medyo ash na tumaas. Malamang sa paligid niya ni Taal Volcano, pero mabababa lamang nito, mabababa lamang o maliit lamang na volume na naglalaro lamang at least mga between 2 km to 3 km according sa legend niya. So sa hydrologic status natin, so far may 3 hours and 53 minutes pa tayo to low tide. So medyo mataas pa rin ang level ng karagatan dyan sa may pangpang ng Manila Bay. So pwede pong lumayag at sa mga chikting na maliligo sa pangpang ay wag pong aalisin ang mga guardian na tingnan ng ating mga chikiting na balak maligo ngayon dahil malalim-lalim po yung karagatan sa pangpang ng Manila Bay. Kukumpirma natin gano'ng kalalim ito. So far, hindi naman umabot ng 1 meter. Maximum lamang nito ay 0.7 meters. Ayan since 8:54 AM. So medyo bumaba na yan, malamang nasa 0.6 to 0.5 meters na lamang. Pero ganun pa man ay mag-iingat pa rin tayo. Hirap na po lalo na sa mga maliligo, pero sa mga maliliit nating mangingisda ay kaya pa po nating lumayag ng ganyan kataas. Medyo malalim-lalim pa rin siya kahit papaano. Wala tayong maiko-comment sa air quality. Maganda ating air quality ngayon. Good po at 30 index. Diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM, At lulubog naman ito mamayang 6:14 PM. Ang ating almost new moon na po at 5% na lamang na illuminated. Waning crescent ay sisikat naman ito. Kung kasisikat lamang kaninang madaling araw at 4:32 AM. So ngayon kasalukuyang nasa elevation ito na 73 degrees. So lulubog pa lamang ito mamayang hapon at 4:27 PM. At sa ating local weather outlook, parang ngayong araw ng Lunes hanggang Martes ay magiging partly cloudy daw ang ating maghapon. So overcast po tayo. So medyo maganda yan para medyo kontrolado at hindi naman mag-extreme yung ating init pandama sa Metro Manila. At bukas, ganun din daw magiging partly cloudy ating maghapon na may maliitan pa rin o isolated ang ipinapakitang chances ng pag-ulan. So, highest and lowest temperature expected natin ngayong araw bukas ng Martes ay sa maximum of 37 degrees Celsius and lowest temperature expected ay maglalaro sa 27 to 29 degrees Celsius. So, medyo bawas siya. Maganda na yan kaysa naman mag-extreme to 30 degrees Celsius yung forecast dahil halos nakakapaso na naman ang grabing init. Diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po natin ang patuloy pa rin na maalinsangan dahil pa rin sa eastern list na umiiral sa may bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon area. Magiging partly at overcast nga po ang iiral sa atin. At makikita natin yung mga clusterized na mga kaulapan lalo na sa parte ng Central Luzon hanggang sa bahagi ng Bulacan papasok ng Metro Manila. At makikita natin yung mga ilang partly cloudy na yan at mostly cloudy kaya magkakaroon ng kabawasan ng bahagya sa ating grabing init sa Metro Manila. Hopefully maghapon yan. Dahil maaring panandalian lamang yan at malamang mamayang hapon ay magiging grabe na naman ang ating temperatura. Maglalaro na naman yan sa grabe ng 36 to 37 degrees Celsius
ang magiging temperatura namin sa amin sa Caloocan. So hopefully hindi mangyari yon. Pero sa hilagang bahagi ng Luzon, mula sa Cordillera at Ilocos Norte, buong bahagi na yan ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, hanggang dyan sa bandang Isabela, pababa na yan ng bandang Silangan, dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora, ay patuloy pa rin po yun na maaliwalas at grabe ang air temperature na iiral sa atin. At mula dyan sa bahagi ng bandang Benguet, bandang Dagupan, pababa ng Pangasinan, Zambales, Tarlac, ng Central Luzon, pababa ay patuloy ka rin makakaranas ng grabe pa rin na init at mataas na heat index. Asahan po natin yan mga folks, kung sisilipin natin sa control map ay above 34 degrees Celsius na kagad ang umiiral sa buong bahagi ng Tugigaraw, buong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cordillera, bandang Santiago, Benguet, at dyan sa bahagi nga po ng Central Luzon at Zambales, at maliban pa sa Metro Manila na bahagyang nasa 30 degrees pataas pa lamang ang aming temperatura ayon sa contour map ni Pag-asa. So malinaw naman na grabe kaagad ang magiging alinsangan sa nabanggit ko sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero mula Metro Manila, Calabarzon hanggang dyan sa bahagi ng Bicol Region magiging partly cloudy at ilang mostly cloudy, especially ng mga taga Camarines Norte. So isolated na mga ilang localized thunderstorms po ang iiral, lalo na sa hapon. So medyo good news yan, wala tayong magiging problema. At sa bahagi naman ng Mindoro ay bahagya rin magiging partly cloudy pero mangunguna pa rin ang humid at mataas na air temperature mula sa silangang bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro. And the rest ng Mimaropa, kabilang na ang Palawan, lalo na sa bandang Alayan Islands hanggang Balabang at Batarasa, magiging partly tumusulodi po at asahan din ang mga kalatlat at isolated rain showers po. At makikita natin dito sa ating satellite imagery map. Pero yung tendency ng heavy rain potential ay mataas po. So, wala tayong magiging problema dyan. Sa ngayon, good news yan dahil kailangan natin ng ulan sa ngayon dahil sa grabe nga po ng drought index pa rin sa nalalabi ng kalurang bahagi ng bansa mula Northern Luzon hanggang Mimaropa area. At particular din naman sa bahagi ng Mindoro area, so bahagyang mababawasan, hopefully, yung temperatura ng mga taga-Occidental Mindoro, lalo na ng mga taga-San Jose dahil mangunguna sila sa pataasan ng temperatura na lagpas na naman ng 34 degrees Celsius ang mga taga San Jose sa Occidental Mindoro. Pero nalalabi pa rin yan ng buong Mindoro, magiging partly cloudy pa rin ang iilan at itong maghapon. So, just in case magkaroon ng isolated rain showers, mga light rain showers lamang ang madalas dito. At buong bahagi ng Southern Luzon, magiging partly cloudy din pero patuloy ang alinsangan at dahil na rin sa very humid ang kabahagian ng Bicol Region, dahil na rin sa umiiral natin ni Stellis. Asahan din ang mga forecasted na isolated and localized thunderstorms na iiral sa buong bahagi ng Bicol Region, Camarines Sur, Iriga, papasok na yan ng Sorsogon, Legazpi, kabilang na ang isla ng Catanduanes. And the rest ng Southern Luzon ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng medyo mga katamtamang panlagay ng panahon at medyo partly cloudy po ang medyo iiral pa rin dyan. At dahil sa presensya ng Stellis, asahan pa rin ang grabe pa rin ang maalinsang panahon lalo na dyan sa bahagi ng Masbate, ilang bahagi ng isla ng Marinduque at ng Romblon, Otavias Island at Sibuyan Island nitong maghapon mga folks. So huwag pa rin masyadong mag-dehydrate dahil maghapon pa rin tayo na makakaranas ng maalinsangan at dry weather sa kanlurang bahagi naman ng bandang Southern Luzon at Visayas. Well, pagdating naman sa bahagi ng Visayas ay despite na klaro ang hipapawid, ilang partly cloudy lamang ang umiiral dyan sa may bandang kaluran ng Visayas ay magiging maaraw at napakamalinsangan din ang iiral sa inyo, mapa-west man yan o mapa-eastern Visayas man yan mga folks. Ilang partly cloudy at asahan ng mga isolated rain showers sa bahagi ng naka-forecast sa mataas na bahagya dyan sa may bahagi ng Maasin sa Leyte, ilang areas ng Tacloban at silang bahagi ng Samar Region. Maliit lamang ang sasa nito, naglalaro sa 15 to 25% ang sasa ng ulan ayon sa forecast. At sa kaluran naman ng Negros Region ay naglaro lang din sa bandang 20% to 25% ang uulanin lalo na ng mga taga Negros Oriental area. Pero the rest ay patuloy ang magiging maaraw at malinsangan na maghapon, kabilang na ang buong Central Visayas sa Cebu hanggang Tagbilaran, Bohol at Siquijor area. At sa huli naman sa bahagi ng Mindanao, magiging partly tumusul cloudy ang nalalabi ang area ng Zamboanga Peninsula. May mga ilang kalatkat na pag-ulan na may ilang localized thunderstorms ang iiral sa may bandang Zamboanga Peninsula at isla ng Basilan at Tulusulu. Yan, Basilan at Tulusulu, magiging magkakaroon ng mga ilang kalatkat na pag-ulan
ulan po ang iiral dyan. Pero the rest ng Zamboanga Peninsula, lalo na dyan sa bandang Dapitan at Pagadian City ng Zamboanga del Sur, ay partly cloudy lamang, so patuloy pa rin kayo makakaranas ng malinsangang panahon. At kung sisilipin sa contour map ay mataas na rin ang temperatura, naglalaro sa more than 30 degrees Celsius. At mula sa bahagi ng Sorsogen, magiging partly cloudy ang iiral din dyan. So isolated na mga kalat-katabag ulan na may ilang pagkilat at pagtulog daw ang nakaporecast dyan, maging bahagi ng Davao Region, dyan sa Davao Oriental at Davao de Oro area. Pero mataas po ang alinsangan pa rin dyan na hihigit pa rin o maglalaro sa 34 to 36 degrees Celsius na hihigit na temperatura. Kabilang na ang sentro ng Mindanao sa Bukidnon at Northern Mindanao na mga taga Cagayan de Oro, Ginoog, hanggang Butuan City. Kabilang na rin ang mga taga Dinagat Island at Siagao Island ng Surigao del Norte. And the rest naman ng Agusan del Norte at Agusan del Sur, partly cloudy rin ang iiral. At the rest ng silangan ng Surigao del Sur, lalo na sa bahagi na yan ng bandang Bayugan, Prosperidad hanggang San Francisco, damay na rin ang Compostela Valley, ay patuloy kayo makakaranas ng katamtaman lagi ng panahon. Medyo klaro at partly cloudy, so patuloy din kayo makakaranas ng humid na temperatura. So wag din masyado magbibilad sa tinding sikat ng araw maghapon dahil patuloy pa rin kayo makakaranas ng mataas na temperatura despite na mga ilang partly cloudy ang iiral. At dahil sa medyo may mga cluster na kaulapan sa karagatan ng silangan ng Mindanao, at dahil sa medyo namumuong isang low pressure area na ating i-discuss ngayong konti, ay asahan sa mga susunod na araw ay magiging gloomy na rin ang bahagi na ito ng Davao Region at ilang portions ng Mindanao. Samantala, sa latest ng ating computer-generated tropical cyclone sector, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon na tayo ng unang mga low pressure area sa West Pacific Basin at malapit sa Pilipinas. Ang una nito ay ang 90W at kabagong kapapasok lamang na bago na namang kasunod ni 90W, si 91W, na ayon sa aking unang forecast na analysis, dalawa po yung invest na posibleng mabuo at nangyari nga po ang dalawang ito. At kung titingnan natin, nasa posisyon natin, nasa labas pa rin ito ng ating PAR, pero bandang southeast ito ng Davao City, ayan, si 91W at yung pangalawa ay si 90W na. So, dalawa na po yung binabantay natin na invest na low pressure area at kung susukatin natin ang distansya ng mga ito mula sa Davao City, ayan, kung susukatin natin mula kay 90W mula sa Davao City, southeast ng Davao City, nasa layo ito 1,790 or 1,800 kilometers po southeast ng Davao City. So medyo gumalaw siya ng bahagya mula rito. At sa Facebook page kasi na pinost ko, hindi wala pa yan sa 1,800. Ngayon ay nasa halos 1,800 o to be exact, 1,799.94 kilometer southeast ng Davao City. Sa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility na may 1 minute average wind speed na 28 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 35 kilometers per hour. Yan, meron na siyang initial movement speed. So, bahagi ito kumikilos ng pa-north-northwestward sa bilis na 7 km per hour. At ito namang si 91W na kalalabas lamang. Yan. Habang ako'y nagre-report, nag-update na naman. So, nagkaroon tayo ng dalawang low pressure invest. Nasa layo naman itong 1,171 km southeast din ng Davao City sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So may mga tendency na mag-merge pa rin yung dalawa o magsanib yung dalawang yan. Pero dahil sa shallow, low convection pa rin siya, maliit pa rin ang sansa nito na mag-isang ganap na bagyo ha. Ito ay kauna-unahang low pressure area sa buwan ng May 2024. First low pressure area natin to. Kaya nagkaroon tayo ng isang 90W at 91W. So, first and second low pressure area na kaagad ang ating namataan malapit sa bansa. So, kung sakaling maging ganap na bagyo yan, either dito sa dalawang ito, kay 90 o 91W, kung sakali man, or kung magsanib yung dalawang yan at maging isang ganap na bagyo at nakapasok ng PAR, ay tatawagin natin sa kauna-unahang bagyo o local name na bagyong Agon. So, hindi natin sigurado pa kung alin dito ang unang papasok or maaring magsanib itong dalawang to.
So either way, kung sa kanilang dalawa ay makapasok ng PAR at maging isang active na low pressure area at pumasok sa tropical depression, tatawagin natin sa local ito na agon. So sa ngayon ay napakabata pa o napakahilaw pa ng development nilang dalawa. At kung titingnan natin sa satellite imagery, napaka-shallow at very broad band pa ng kanyang outer layer ng rain clouds nito. At yung shallow low, upward low convection niya ay hindi pa masyado pulido, masyado pa siyang scattered. Kaya napakalawak pa ng kanyang outer rain band niya. At obserbahan pa natin sa loob ng 24 hanggang 48 oras kung magkakaroon ng further improved development itong dalawang to. So tututukan pa natin itong maigi para sa further development ng dalawang low pressure area na to mula ngayong umaga. At sa ngayon, hindi pa nagtataas ng advisory ang mga iba't mga weather agencies kagaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Center. Isa lamang ang naka-advisory sa kanila, yung si Invest 91P, na which is kahapon ay nag-moderate na nga po ito. Sa ngayon, wala pa sa latest update, pero anytime na lamang ay mag-a-update na rin sila, maging kay Japan Meteorological Agency. Wala pa rin po at wala pa rin tayong lumalabas sa ating automated ensemble forecast system. So, masyado pa kasing hilaw yung development. So, kung titingnan natin for the next 24 hours, mula kay Japan Meteorological Agency, ay wala rin. Wala pa silang masyadong update. Pero for the next 24 hours, hopefully, wala rin silang indication na nagtataas sa ngayon. So, medyo hilaw pa nga po yung development ito at babantayin pa natin for possible further development. Kamustahin naman natin yung dam levels? Well, as usual, ito na nga po, nasa water critical level na nga po si Angat Dam. Ayan. At negative 0.21 meters na po ang nabawa sa kanya. So, mula kahapon, mula sa 186.10 meters, ay ngayong araw ay nasa mababa na ito na 185.65 meters na lamang, which is nag-red blinking na siya. Ayan, naka-water level critical na siya. So dahil bababa na po, asahan natin magde-declare si MWSS na posible na magkakaroon ng mga rotational cut-off sa ating mga water supply. Pero sa aking pagkakalam, kung di ako nagkakamali, nagkakaroon na ng en-route sa mga irrigation systems sa mga palayan na magsasakripisyo na naman ating mga magsasaka. So ano ang nangyayari sa ating gobyerno? Bakit ganon? Pero dahil nga po sa patuloy na pagbaba ng water level ni Angat Dam ay maaaring dahilan kung bakit nagre-reroute ang ating mga authorities na mag-supply sa mga irrigation systems natin para magkaroon ng tuloy-tuloy na supply sa Metro Manila. Kaya kung mapapansin ninyo ay wala tayong naging problema pa sa cut-off ng supply sa Metro Manila. Despite na ngayon ay nasa critical level na po si Angat Dam. So kulang na siya ng 0.21 meters na supply. So tingnan natin ang magiging anunsyo kung ano magiging update kay MWSS. So, critical na po at nag-warning na po na ang water level sa itaas, which is kay Angat Dam, ay mas mababa na sa 185.86 meters. So, take note sa mga kababayan natin ha, just in case na magkaroon ng mga rotational cut-off sa supply ng tubig ha, at least may idea na tayo ngayong araw. Sa ulat din doon, since kanina madaling araw ay nagkaroon tayo ng sunod-sunod ng mga pagyanig ha. Ayan o, at mula kaninang madaling araw, mga 2:35 o 37 a.m. at isang 3:07 a.m. Nagkaroon tayo ng ilang pagyanig dyan. Kung sisilipin natin mula sa data feed ni P-Box kaninang madaling araw, nagkaroon tayo ng magnitude 4 dyan sa may bandang west of Tabangan, Zambales. Ito yun. Ito po yun. Ganap ito kaninang 3:08 a.m. Ayan. 3:08 a.m. Ito po yun. Yan. At yung isa naman ay nasa labas ng ating bansa, which is, kung i-recall natin, ay nagkaroon ng magnitude, yan, 6.2 sa may bandang Seram, Indonesia po to. Naganap ito sa oras natin sa Pilipinas, 2:33 a.m. naman ng madaling araw. Ito nga po yun. Medyo late ang arrival, which is 2:37 a.m. sa atin. 2:33 a.m. naman naganap yung actual epicenter sa Seram, Indonesia. So, na-detect na aking seismometer, kaya agad-agad nag-post tayo sa ating Facebook page. Then, nag-alarm po aking seismograph kaninang madaling araw. Na-detect yan.
So far, wala namang nakataas na tsunami. Hindi naman nagkaroon ng mataas na generated tsunami. Ayan, wala namang advisory ng tsunami ang naganap since kaninang madaling araw. So medyo safe naman tayo. At sa ating namang latest na mga paglindol sa bansa mula kaninang madaling araw, 12 AM, ay so far, dalawa na po ang ating magnitude 4.0 mahigit sa taas, which is kanina nga po sa may bandang west of Cabangan, Zambales. 14 km yung depth ito, which is na-detect ng ating seismometer, dahil malapit-lapit lamang sa Metro Manila. At ngayon, kasalukuyan naman ay dito sa may bahagi ng northwest ng Dalupira Island, Cagayan, o Calayan, Cagayan, na may magnitude 4.1, na lalim ay 19 kilometers po. Ngayon lamang, 10:18 AM po naganap ang pagyanig nitong bandang kaninang 10:18 AM. So, ito yung pinaka-latest niya. Dalawa yung magnitude 4.0 natin mahigit at medyo marami-rami na po agad yung mga paglindol na naganap sa atin hanggang sa kasalukuyang nagre-report ako mga folks. So, kung bibilangin natin yung total earthquakes natin sa bansa, ngayong May, kung i-recall natin, ay total of 238 earthquakes na po agad ang naitala sa atin. Muna magnitude 2.0 yan pataas ha. So 229 ang total earthquakes ng magnitude 2.0 pataas, 8 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling isa ang magnitude 5.0 pataas, which is ang unang naging paglindol, nagkaroon tayo ng magnitude 5.8. Diyan nga po sa may bandang northeast ng Abuyong, Leyte, noong isang araw, May 3, 2024 nga po yan. Naganap yan noong May 3, hapon yan, 6:16 PM, na ng paggabi na po yan mga folks. So yun po ang isa nating magnitude 5.0 pataas so far. At narito naman nating 3D weather forecast para sa araw ng Lunes, May 6, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, May 6, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website
at www.pimoweather.com para sa mga lagay natin, lalo na may dalawa na tayong low pressure area na nakikita at nagkaroon na ng significant monitoring sa aking Pimo Weather page. Pantay na lamang, silipin na lamang ninyo yung mga detalye dahil real time po nag-update dyan at gumagalaw. At visit na lamang din sa ating webpage para sa buong detalye na hindi natin na-report ngayong umaga. At visit lamang din lalo na sa mga real-time na data mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.